Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Isa namang episode po ang ating ibabahagi sa araw na ito. Pero bago ang lahat, excited na tayo. Malapit na po yung laban ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao versus Manny Barrios sa July 19 sa USA sa Las Vegas, Nevada, dito sa ating Sunday, July 20. So excited na tayo. Pero bago natin pag-usapan yung laban ni Pacquiao, meron tayong i-share ngayon sa episode na ito. Ang tanong natin, saan nga ba nanggagaling ang kakaibang lakas ng ating pambansang kamao? Yan po ang katanungan. Meron bang kakaiba sa kanya? O siya ay produkto lamang ng yung matinding pagsasanay, ng dedication, ng kanyang passion? So dito natin malalaman sa episode nito. At ayon sa scientist na Science sumuri, expert po, ay correction merong po mga kakaiba ka-DJ. dito sa ating Salamat pambansang po. kamao. Kaya pala, kahit malalaki sa kanya, Antonio Margarito, kung ako nagamit, 5'11", sino pa sila, basta yung malalaki, Shane Mosley, De La Hoya, di hamak na malaki sa kanya, pero binubugbog niya ating iba, pinatutumba pa. So, ito po, tutungayan natin. So, pakinggan natin yung sinabi ng mga examine na ginawa kay Manny Pacquiao. Ito po siya mga ka-DJ. Panoorin po natin. Dahilan kung bakit napakalakas ni Manny Pacquiao ay pinaliwanag ng isang science expert. Hanggang ngayon ay mahirap pa ring paniwalaan na ang isang boksingero na nagsimula sa kanyang boxing career sa pangalawa sa pinakamababang weight division, ang light flyweight 108 pounds, ay nagawang umakyat hanggang super welterweight at nanalo pa ng 8 world championship sa 8 magkakaibang weight classes. Sa mga lugar sa probinsya ay may mga paniniwalang agimat o anting Pala agimat, babanggit dito. Makarami agimat ang ating pambansang kamao. at kung bakit kahit na itinatapat ito sa mga kalaban na higit na mas malaki sa kanya, ay binubugbog niya lang ito. Fires away with the left hand. Round 10. Round 10 or 11. We'll let it go. Well, that's going to make it difficult for the plan to materialize. Pero ayon sa isang article na inilabas ng badlefthook.com, noong 2011 ay isang diehard boxing fan ang nagpost ng kanyang research at study tungkol sa mga sikat na boksingero, at ang pangunahing nilalaman nga nito ay ang sikreto kung bakit napakamatagumpay ni Manny Pacquiao sa boxing, partikular na ang pag-akyat ng mga weight division nito. Nang suriin ng Bad Left Hook ang nag-post nito, ay napag-alaman nila na isa itong scientist na nagngangalang Leandro Solis. Sa ginawang study na ito ni Solis ay sinabi niyang ang laki ng wrist bone ng mga lalaki ay nauugnay sa kabuuang bone structure at bone density. Ibig sabihin, mas malaki ang wrist ay mas malaki din ang kabuuang buto ng katawan. Sa data na kinolekta ni Solis ay nadiskubrihan niya na ang average wrist size ng mga heavyweight ay 7.69 inches, 7.31 inches sa light heavyweight o super middleweight, 7.9 inches sa mga welterweights, at 6.35 sa mga featherweights. Ayon pa sa data na kung mas matangkad ang isang tao ay mas malaki rin ang wrist nito. Isa sa mga pinakakilalang welterweight na si Floyd Mayweather Jr. ay mayroong wrist na sumusukat ng 7 inches. Nang mag-research naman si Solis sa rival nitong si Manny Pacquiao, ay nagulat siya dahil kahit sa height lamang nito na 5'6 and a half o meron din ibang measurement na sinasabing 5'5 and a half lamang si Pacman, ay meron itong napakalaking wrist na sumusukat ng 8 inches. Kung ikukumpara natin ito sa wrist size ng average heavyweight ayon sa data na kinalap ni Solis, ay mas malaki pa ang kay Pacman. Dagdag pa ni Solis na isa sa mga nagustuhan ng mga tao kay Manny Pacquiao ay ang abilidad nito na sumuntok ng napakalakas kahit na kalaban ay mga boxers na higit pang mas malaki kaysa sa kanya. Dalawa nga sa mga heavyweight knockout artists na parehas ng laki ng wrist ni Pacquiao ay ang mga former world champions na Amerikanong sina Joe Louis at Mike Tyson.
Nga mga ka-DJ, ang sekreto na sa sukat nung yung wrist ni Pacquiao ay kasing laki ng kay Mike Tyson tsaka kay Joe Louis, ay mga heavyweight yun. So dito pala lang gagaling talaga yung kanyang lakas bukod sa kanyang mga matitinding pagsasanay. Rin pala ang sekreto ni Iron Mike Tyson, malaki rin ng kanyang wrist. Yung sukat. Kaya napakalakas din sumapak. Nakita nyo, ang daming pinapatulog, isang suntok lang tulog. So yun yung pinagkapareho nila ni Manny Pacquiao. Kaya pala hinahanganin ni Mike Tyson si Manny Pacquiao ang ating pabansang kamao dahil meron silang similarities. Ang nakakamanghang laki ng wrist ni Manny ay nangangahulugan lang na malaki ang overall bone structure ng kanyang katawan, dahilan kung bakit mabibigat ang suntok na pinapatama nito. Sa makatwid, ang tawaging maliit si Manny ay maling-mali dahil pang heavyweight ang kabuuang bone structure nito. Ayon pa nga sa trainer noon ni Shane Mosley na si Nazim Richardson, ay isa sa mga pinakamalaking trick ni Pacquiao ay ang papaniwalain kanyang mas maliit siya dahil sa kanyang height, ngunit ang totoo talaga ay maling akala lang yon. Gawin na lang nating halimbawa si Shane Mosley. Si Shane ay may tangkad na 5'8" at mas lamang sa height kay Pacquiao. Aakalain ng marami na dihado si Manny dahil 5'5" and a half or 5'6" and a half lang ito, subalit kung ikukumpara natin ang iba pang mga physical attributes ay di hamak na mas lamang si Pacman. Ang wrist size ni Mosley ay 6.5 inches lamang kung ikukumpara sa 8 inches ng Filipino. Mas malaki din ang forearm ni Manny kaysa kay Shane. Meron itong 12 inches forearm size at 11.5 lamang sa Amerikano. Kapansin-pansin din ang pambihirang laki ng calf muscles ni Pacquiao na may sukat na 15 inches samantalang 13 1/4 inches lang kay Mosley. At nang maglaban na nga sila ay dito na pinakita ni Pacman ang advantage ng buksingerong lumalaban sa welterweight na may pang heavyweight na buto sa katawan. Bukod pa dyan ay pinakita rin niya ang kakaiba niyang bilis dahil sa napakalakas na lower body dala ng dambuhalang calf muscles. Pacquiao, a big underdog. There's the speed. There. That knockout power could be a factor. And I like the way he's standing his ground. Pacquiao has to throw punches like pretty much what he's just done there because he's missing. Oh, great shot! Collapsed to the floor. He was badly shaken by that shot. I mean, he took the full power of the punch. That's the first. And look at how he responded. Now perhaps the head is starting to clear. I just think Pacquiao's struggling with the style of Long career has never been. Heads again. That's better. Casino. And here inside the MGM. It didn't look like, I didn't get a good view of it, but it didn't look like a good shot. Good shot, left hand. Kita nyo naman kung paano bugbugin ni Pacquiao si Shane Mosley. Yun po kanyang sekreto, bukod sa kanyang wrist malaki, pati yung calf niya pala yun, malaki rin. Nakita nyo naman yung binti ni Manny Pacquiao, dyan siya umuhugot ng lakas din, at saka yung kanyang forearm, yung kamao, malaki rin, 12 inches. So yun po mga ka-DJ, at least nagkaroon kayo ng idea kung ano ba talaga, kung may sekreto ang ating pambansang kamao, dito nang gagaling bukod sa kanyang masusing pagsasanay. Sa mga physical attributes ngang ito ni Pacman ay walang dudang kasama ito sa dahilan kung bakit matagumpay ang pag-akyat nito ng weight divisions at mapanatili pa rin ito ang kanyang speed, power at chin. Maliit mang tingnan kung ikukumpara si Pacquiao sa ibang welterweights ay dahil sa panlabas lang na kaanyuan ang kanilang nakikita. Lingid sa kaalaman nila na sobrang tigas ni Manny dahil ang skeletal system nito ay pang heavyweights na. Yun pala ang sikreto, yun naalaman na natin ang sikreto. No? Ang sikreto pala ng ating pambansang kamao, kung talagang ano to, tinatawag nating gifted o ibig sabihin God-given, binigay talaga galing sa Diyos, yung bone structure ng ating pambansang kamao ay hindi siya pangkaraniwan, no? Hindi siya pangkaraniwan, hindi siya katulad ng mga ordinaryong katulad natin. No, ang kanyang wrist dito, no, yung kanyang sukat ng kanyang wrist dito ay 8 inches po mga ka-DJ, pang heavyweight po. Yung ibang mga heavyweight ay nagano na mga 7.3, 7.5, 7.9. Samantalang ating pambansang kamao ay 8 inches, kaya deceiving po ang itsura ni Manny Pacquiao. Isipin natin maliit lang si Manny Pacquiao, no? Mababa lang, yung katawan, hindi naman kalaki yan, pero
merong kakaiba dun sa kanyang bone structure po. Yun po pala talaga. Bukod sa kanyang matinding pagsasanay, no? Mahabang panahon, siyempre kasama yon yung kanyang dedication, yung passion, yung pagmamahal niya sa boxing, ano yung puso na talagang gustong-gusto niya lumaban. Bukod doon, ang isa pang kanyang sekreto, yung wrist niya dito po, tsaka yung kanyang kamao rin malaki. So kaya pala ganun, kahit malalaki kaya niyang pabagsakin kasi yung bone structure ng ating pabansang kamao ay pang heavyweight po. Yung pala. Kaya pala kahit tamaan si Algeria ba yon, isang suntok lang tumutumba, ang lalaki nun, no, lalaking tao. So yun po pala mga ka-DJ. So yun, sana po ay nabigyan ko kayo ng kaalaman, ng impormasyon patungkol dito sa ating pabansang kamao. Bakit, ano bang merong kakaiba sa ating pabansang kamao? Yan, nalaman na natin sa bone structure po mga ka-DJ. Bukod sa kanyang intense training, dedication, passion, yung kanyang puso, yun po, doon ang gagaling na ay naniniwala po tayo na ito ay talagang galing sa Panginoon. Binigyan siya talaga ng ganong kakaibang structure yung bone niya. Yun po mga ka-DJ, sana po nagustuhan nyo itong episode na ito at abangan po natin sa darating na linggo rito sa Pilipinas. Ayan na, magkakaalaman na ang paghaharap ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao at si Mario Barrios para sa WBC Welterweight Championship. Yun po paglalabanan. So sana nga yung lahat ng kanilang ginawang pagsasanay, yung kanilang pagpapakondisyon ay magawa nila sa oras ng laban. Hindi siya kapusin, hindi siya magkaroon ng pulikat, kasi yun sinabi ni Pacquiao pala sa isang interview. Ang problema niya lagi, pinupulikat siya. Ngayon daw okay na yan. Kasi dati kapag lumalaban siya, parang dalawang kanyang kalaban, yung kalaban tapos yung pulikat nilalabanan. Siguro sa sobrang training din yun, kaya pinupulikat, no? Yun kasi ang isang dahilan na kaya pinupulikat kapag sobrang pagod. So yun, kaya at least nakuha raw ngayon. So hopefully wala magiging problema. Sana ma-execute nila yung kanilang game plan ng ating pambansang kamao, na ang ating prediction po ay sana makuha niya at least siguro ang ko dyan, mga at least 8 TKO. Yan ang ating fearless forecast. TKO sa round 8 si Mario Barrios. Pero pag lumampas kasi pa doon, ay na po, doon na magkakaroon ng problema. Baka lumabas na yung kanyang age, yung footwork bumagal na, baka tamaan na siya at yung volume of punches ay mabawasan na. Pero hopefully sana magawa, ma-execute yung game plan na kanilang plinano. Yun po. So good luck sa ating lahat. Siyempre, ang karangalan ni Manny Pacquiao ay karangalan din ng ating buong bansa, ng ating mga kababayang Pilipino saan mang dako dito sa mundo. Yan po. Good luck Manny Pacquiao. Sana nga ay muli kang tanghaling kampiyon sa darating na linggo. Yan po mga ka-DJ. Pansamantalang nagpapaalam po si DJ Master nagsasabing, laban lang. God bless you all. See you on my next vlog. Bye.